Picture. Lahat ng anak ng Diyos ang pinagpala. Magsabi po tayo ng praise the Lord. Okay, maging mahal, good afternoon everyone. Mga GMCA San Pablo brethren, tayo po manalangin para po sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Let us by the Father, God, the Savior Jesus Christ, through the peace prayer of our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our service today in most more moving, and our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to place a new salvation. I know the humble, salvation, O Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the heart of our beloved brethren and visitor, their open understanding to the truth. Blessing them, O Lord, help me bring your love you, message will love you in power in the name of the Lord Jesus. Darkness, they must have believed, doubt cast out in the name of Jesus' name. Hallelujah, doubt cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. We give the highest praise, glory and honor to our loving Savior and Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. We give double honor to our beloved praise in the Lord. We remember the cherish, the blessing preaching, teaching to our dearly beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And greetings to the beloved Almeida family, sa pamilya ng ating mga pastor. Tayong lahat po ay nagpapaabot po ng dobleng paggalang at respeto sa kanila, at tayo po ay nagpapaabot din ng advance Merry Christmas and Happy New Year, mga mahal. Ganoon din po, greetings sa ating mga beloved co-preacher na kasama ngayon, sa ating mga beloved visitor, welcome po kayo ngayon sa ating banal na gawain, mga mahal, sa ating mga beloved brethren. Mga mahal, magandang araw po sa inyo lahat at maligayang Pasko at maligong bagong taon na po. Amen? Mga mahal, ang Paskong ito, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, ligid sa inyo po, mga mahal, ito po ay araw-araw naman sa buhay ng mga mananampalataya ay laging Christmas. Amen? Sabagat na tayo po ay mga anak ng Diyos, mga mahal, alam po natin, mga mahal, na kung paano maging mapagbigay, lalo na po sa gawain ng mahal na Panginoon. Tatalakayin po natin sa hapong ito, what to give Jesus this Christmas, mga minamahal. Ano raw ang ibibigay natin sa mahal na Panginoon ngayong Pasko? Praise God. Mga mahal, hindi ikaw ang may kaarawan. Amen ba? Ang sabi roon, hindi pa man ngayon yung panahong ito, at wala naman nakalagay sa Bible na December 25 o month of December, ang kapanganakan wala. Kundi ang sabi roon ng Bible, mga mahal, ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, 2,000 taon na kalilipas, ay kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ang sino man daw sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Bagamat mga minmahal, ang Pasko ay pinag-aalaanan ng ating bansa. Mga minmahal, nagkakaroon ng mga special holiday, nagkakaroon po yung mga pamilya na sama-sama. Praise the Lord. Bakit? Meaning of Christmas. Mga minmahal, our love to God. Pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal sa dakilang lumikha na tumubo sa atin. Kung wala, mga mahal, nagkatawang tao, wala na po ang ating generation. Wala na po ang ating kalagayan sa ating panahon ngayon. Dahil may Kristo, mga mahal, na ngayon ay 2025 na. Isang buwan na lang, mga mahal, ilang araw na lang pala, mga kapatid, papasok na ang 2025. Ang bilis po para sa atin ang isang taon ng buwan, kaya't mga mahal, pag-uusapan po natin ngayon, dahil ito naman ay Christmas, Thanksgiving, ang ating pong pagdiriwang na ito, mga mahal, hindi isang kasayahan, kundi isang pasasalamat. Kaya ang sabi, what to give Jesus this Christmas? Ano ang ating maibibigay ng kalwalhatian sa mahal na Panginoon? Kapatid, tayo po ay magbubukas ang ating mga Biblia, mga minmal, karamihan na po sa mga kapatiran dito ay marami na pong Bible. Ang may Bible, taas ang kamay. Amen. Yung wala pang Bible, hilingin nyo sa mahal na Panginoon na kayo magkaroon na ng sariling Bible bago matapos ang 2024. Amen. Mga minmal, ito ay importante, napakahalaga nito ng Biblia dahil sa inyong tahanan,
yung bawat mensahe, yung aming mga preaching dito, mga mahal, ay ating pong maire-recall. Ngayon, yung mga cellphone, mga minamahal, hindi yan. Hindi tayo sasandig yan. Kapag walang internet, hindi ka makapagbasa ng Bible, pero required talaga may Bible. Ito mismo, hindi sa cellphone yung Bible. Amen ba? Ito mismo, mga mahal. Mga kabatid, napaka-importante, napakahalaga nito, mga mahal. Yan po ang ating pong nagpapalakas sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pananampalataya. Deuteronomy chapter 6, verse 5, open nyo po ang inyong Bible sa inyong mga inuupuan. Ilagay nyo po yung ating topic, What to give Jesus this Christmas? Sa Tagalog, ano ang maibibigay sa mahal na Panginoon ngayong Kapaskuhan? Praise the Lord. Tayo ang kinakatok. Ano ang maibibigay mo sa araw ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon? Praise God. Kindly po, mula po dito sa unang talata, Deuteronomy chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 5. At inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ang iyong buong kaluluwa, at ang iyong buong lakas. Amen. Everybody say, Amen. Mangin mahal, sa hapong ito ay pagpalain nawa ng mahal na Panginoon ang unang talata na pagkakabasang ito. Sa English, mangin mahal, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Mangin mahal, ito ang unang bagay na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Hindi po yung literal na regalo. Ang mahal na Panginoon, mangin mahal, siya ang unang nagbigay ng kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin sa sanglibutan. Kaya 2,000 taon na hanggang ngayon ay ipinagdiriwang, bakiman ang kapanganakang yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. So ibig sabihin, hanggat may lakas ka, bata ka pa, malakas ka pa, ibigay mo ang panahon mo, ilaan mo ang araw mo sa pagsamba sa ating dakilang Diyos, sa ating mahal na Panginoon. Yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya iminulat po tayo sa iglesyang ito, mga minmahal, ng ating magulang sa mahal na Panginoon, ng ating beloved parents in the Lord. Kung anumang bagay nakakapagbigay hadlang sa atin, huwag yan na maging dahilan para hindi tayo makapagpasalamat sa mahal na Panginoon. Tayo ay niregaluhan niya. Pinagaling ang ating karamdaman na wala tayong binayaran. Binigyan tayo ng Diyos, mga mahal, ng mapayapang buhay na walang katumbas na salapi. Kaya't ibigay daw naman natin ang buong kaluluwa at ang buong lakas mo ay ibigay natin ipagkaloob sa mahal na Panginoon Jesucristo. Love, pag-ibig, walang makahihigit, sabi ron, sa lahat ng mga bagay na narito sa mundo. Praise God. Walang makahihigit daw ang unang bagay na matatanggap yung pagmamahal, yung pag-ibig. Kaya ang sabi, ang Diyos ay katulad din nating marunong umibig. Naghahanap siya ng pag-ibig sa atin, katulad ng tao. Having a personal, loving relationship with God is the gift, in the best gift you can give to Him. Hinahanap yan ng ating mahal na Panginoon, mga minmahal, sa bawat isa sa tao, mga minmahal, na siya ay ating regaluhan. Having a person, the living relationship with God is the best gift you can give to Him. Ang mga bagay na ating ibibigay sa araw na ito, mga mahal. Kaya itong Thanksgiving na ito, mga mahal, tanda na tayo ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Why? Maraming bayan, maraming bansa
na wala na pong panahon na sila'y makaalaala na kanilang pasalamatan ang dakilang lumikha na nagbigay ng buhay. Kaya't sabi naman ng Panginoon, ang ating lakas na ito, ibigay natin sa Kanya. Gaya sa araw na ito, natutuwa tayo. Maraming mga Kristiyano nakadama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Everybody say amen. Aking iniibig, silang nagsisiibig sa akin. And love them that love me. Amen. And thou seek me early, shall find me. Iniibig niya ang nagpapahalaga. Ay, paano yung hindi umiibig? Mapapansin po natin sa ating mga Kristiyano. Bakit kapag nanlalamig ka, marami kang question? Minsan kapag hindi tayo pinagpala, sinisisi natin ang mahal na Panginoon. May pagkakataon, nagdaramdam, ang gagawin natin, hindi pa tayo dadalo. Pero ang Diyos ba? Nagkulang ba siya sa iyo, kapatid? Nagkulang ba ang mahal na Panginoon kahit tayo? Marami tayong pagkukulang, hindi niya matiis na ang Kristiyano mapahamak. Ang mga anak ng Diyos, walang makain, hindi niya matiis. Dahil yan yung love na pag-ibig ng mahal na Panginoon, our love to God. Yung pagmamahal ng Diyos, bagamat hindi naunawaan ito ng sanglibutan. Ang kasiyahan sa kanila, may mahal, sama-sama nilang sasalubungin ang Christmas sa pamamagitan ng mga kalayawang pagdiriwang, sa pamamagitan ng mga inuming nakalalasing, sa pamamagitan ng mga awiting makasanglibutan na hindi makapagbibigay pugay kaluwalhatian sa mahal na Panginoon. Hindi mga minamahal malulugod ang Diyos. Kaya sabi naman ng Panginoon, ako'y inyong iniibig. Gawin nyo, ibigay nyo ang inyong lakas at sambahin at purihin nyo ako, sabi ng mahal na Panginoon. Praise God. Proverbs chapter 8, verse 17. Kindly po. Proverbs chapter 8, verse 17. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 17. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yung nagsisihanap na masikap sa akin, ay masusumpungan ako. Sikapin. Everybody say amen. Sikapin natin. Huwag lagi maging mahal na, kumbaga, tayo pa nagpapa-importante. Sabi ng Bible yung mga nagsisiibig sila na nagsisiibig sa akin ay hanaping masikap. Kaya kung naalaala po natin, maging mahal, yung Be Wise Christian, yung 3 taong matalino, ang kanilang ginawa, naglakbay sila, hindi para humingi nung ipanganak ang ating mahal na Panginoon sa Jerusalem, yung 3 lalaki na tinatawag po wise man, sila po ay nagdala ng alay. Na hinanap nila kung saan naroon ang Kristo na ipinanganak. Naklagbay po sila na mahabang paglalakbay. Pinaghanap nila, mga mahal, at ang mga handog na yon, kanilang dinala sa paanan ng sanggol, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, hindi tayo ang tatanggap ng regalo. Kundi ang sabi doon, yung 3 wise men, kanilang dinala yung kanilang handog sa sanggol, sa harapan, mga mahal, inialay at ang ginawa nila, lumuhod at sumamba at nagpasalamat sa Diyos. Amen? Everybody say amen. Hindi Pasko sa akin po. Bakit? Wala akong bagong damit. Anong kumik nun? Hindi Pasko sa akin dahil wala po akong natatanggap na regalo. Kaarawan mo ba para tumanggap ka ng regalo? Di ba? Mga mahal mga kapatid, itong ginagawa natin, tradisyon lang ito. Yung ginagawa nating mga regalo na tradisyon lang. Sa atin na bang mga Kristiyano, mga kapatid,
Tayo naman lagi nagbibigay nagbibigayan. Amen? Lahat ginagawa. Kaya ang tunay na Kristiyano, manginmahal, hindi yung pagdiriwang ng Kapaskuhan ay gaya sa sanglibutan ngayon. Sa atin naman, di naman masama kung walang gawain. Mag-rest ka naman ng kaunti. O ipagdiwang mo sa iyong tahanan, patugtog ka ng mga gospel songs, sa papuri song, para sabi nila, yung iba, nagpapaputok para pumasok yung grasya. Sa atin iba ang ginagawa natin para lalong pagpalain ng Diyos yung tahanan natin, yung pagpasok ng bawat taon, tayo'y nagsumasalubong ng pagpupuri sa Kanya. Everybody say amen. Ito po yung tama. In love them that love me. Ikaw, umibig ka sa Kanya, and those that seek me early shall find me. Sikapin mong humakbang yung mga paa. Gaya ng 3 ways Manginmahal, Kanyang hinakbang ang kanilang mga paa. May labit silang mga regalo para ibigay. Manginmahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, ihandog nila sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Tayo ngayon, manginmahal, ang hinihingi ng Diyos, yung ating sarili. Narito kaya kayo pong mga baguhan, mapalad po kayo ang araw na ito. Kapag kayo'y tumanggap, yan ang mabuting regalo bago matapos ang 2024 na kayo ay maging isang tunay na Kristiyano, isang tunay na anak ng Diyos na buhay. 1 John chapter 4, verse 19. Mga minmahal, sinasaad po ron, siya ang unang umibig. Mga minmahal, hindi na unawaan ito ng marami nating mga babayan. Kindly po, 1 John chapter 4, verse 19. From the book of 1 John chapter 4, verse 19. We love Him because He first loved us. Hallelujah. Unang Juan ng Kabanatay 4, ang talatay 11. Tayo nakisiibig sapagkat siya unang umibig sa atin. Amen. Everybody say, Amen. Mga minmahal, kapag umibig ka sa isang tao, hindi ba? Yung sa tao, kapag nagmahal ka sa isang tao, kahit mahalaga sa iyo, ibibigay mo para sa kanya. Bakit? Mahal mo siya. Nakaranas na ba tayo magbigay sa ating mga mahal na mahal? Amen ba? Ipinibigay natin yung pinakang importante, yung pinakamahalaga sa atin. Ngayon, mga mahal, sabi ng ating binasa, we love Him because He first loved us. Kanya, mga mahal, dahil tayo'y pinahalagaan, inibig, sabagat siya ang nagbigay ng unang pagmamahal, ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya't, paano, sabi ron, pangalawa, paano maipapakita sa Diyos ang pag-ibig sa Kanya? Anong bagay? Spend more time with God in prayer, hearing in worship, and obey Him. Mga bagay, unang-una, yan po ang sabi ng ating mahal na Panginoon, tutuparin mo. Hindi mabigat ang utos ng Diyos. Yung pagsamba natin ng 3 times a week sa loob ng isang taon na hindi ka na-absent, di ba? Sa company, kapag nagtrabaho ka, lagi kang present, itinataas ka ng mismong big boss, itinataas ka ng may-ari ng company, ng inyong bisor, dahil nakita, hindi ka nag-absent. Ano ang ginagawa? Nag-i-increase yung sahod mo, mga mahal, nagduduble-duble, lalo na sa mga Kristiyano. Sa atin, mga mahal, huwag tayo magpanugiron. Dahil sa mahal na Panginoon, is more time with God, and prayer, hearing, worship, and obey Him. Importante po yung 1 John chapter 5, verse 3, na sinasaad po na masulatan, mga mahal dito, gagawin po natin na may buong pagsunod, pagpapahinuhod, at pagsisikap. Ang Christmas, ang Paskong ito, mga mahal, bagamat ito ay wala tayong itinakdang buwan o taon, praise God, pero sa Biblia marami mo tayong nababasa na ang mahal na Panginoon nagkatawang tao. Amen?
Mga mahal, yung Pasko, mga mahal, hindi naman totally yan yung Pasko na ipagdiriwang eh. Amen. Yan po, mga mahal. Sa Bible, mga mahal, ang pagdiriwang ay paggunita. Yung katagang, thank you my dearest Jesus. Katagang tayo nagpapasalamat sa dakilang Diyos na lumikha, nagbigay sa atin ng buhay. At sa ating buhay, sa ating bansa, mapalad tayo. Bakit? Bansang Christianity, bansang makadiyos, ang mga Kristiyano, kapag linggo, pagkus na doon sa, mga mahal, sa pasyalan. Ngayon, mga mahal, salamat sa mahal na Panginoon. Kita ko, ibang mga kabatiran, kasama pa mahal sa buhay, para magsamba sa buong maghapong ito. Malakas na palakpak bilang regalo natin sa mahal na Panginoon. Baguhin na natin ang ating palakpak na mahina. Sa 2025, mahal na Panginoon, dati 5 palakpak ako. Kahit di na ako utusan ng preacher ng pumalakpak, papalakpakan kita. Amen? Hindi naman ang punto sa pinapalakpakan nyo kami na tayo nagko-concert. Hindi, mga iman, ang pinapalakpakan nyo ang salita ng Diyos na nagpala sa atin, nagbigay sa atin ng blessing. Amen? O sabihin mo, malungkot ka, wala kang pagpapala, hayaan mo lang yan. Kahit hindi Pasko, matatanggap mo ang blessing na pangako ng Panginoon. Ipagkakaloob niya yan. Kaya po, 1 John chapter 5, verse 3. 1 John chapter 5, verse 3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, talatang 3. Sabagat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Mabigat? Ha? Hindi mabigat. Kung may mga Kristiyano, mga mahal na sumusuko na, mga mahal, ang nakatatakot, susuko ka kapag ang Diyos ay sumuko sa iyo. Tayo naunawaan pa rin naman ng Panginoon yung ating misang kapabayaan eh. Oo, nandiyan yung pagmamahal bilang pag-ibig ng Diyos. Pero yung kapabayaan natin sa hindi pagdalo, sa banal na gawain ng mahal, nandiyan yung pagmamahal ng Diyos eh. Pero kung lagi-lagi naman natin na ginagawa yan, na wala tayong utang na loob sa Panginoon, na nagbigay sa iyo ng buhay, na nagpala sa iyo, hinango tayo sa kasalanan. Praise the Lord, hinahanap yan ang malapay. Sabi ng ating binasa kanina, hinahanap din ng Diyos sa atin yung pagmamahal natin para sa Kanya. Yung pagpapahalaga natin para sa Kanya, para sa kaligtasan. For this is love of God, that we keep His commandment, and the commandment are not grievous. Hindi mabigat, walang bagay na mabigat, mahal, gaya ng ipinakita na lang ng ating parents in the Lord, ng ating evangelista, Wendy Israel Almeida, ating mahal na pastor. Mga mahal, kita mo, nung manakaraan kapag may makrusada kahit Pasko, nadyan po sa pag-aayuno, nadyan po ang pananalangin ng ating magulang sa ating mahal na Panginoon Kristo. Mga mahal, bakit? Sabagkat ang ating buhay ay ating pinasasalamatan sa Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan. Ikaw na nadyan sa lugar na iyong kinatatayuan, mga mahal, mapalad ka ngayon, tamang paggunita sa araw na ito, yung tamang pagluluwalhati at pagsamba sa mahal na Panginoon. Praise God. Offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Sabi ng Biblia, mga mahal, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong magsiayon sa ginagawa ng sanglibutan ngayong pagdiriwang ng Pasko. Huwag. Iba po ang buhay nating mga Kristiyano. Naunawaan niyo po ba ang salita ng Diyos? Ano po ang pagdiriwang ng Kristiyano? May sayawan, may inuman, may nasingat. Mga mahal, sabi ng mahal na Panginoon
Ito ang kailangan na dapat gawin ng bawat mananampalataya. Ang pagmamahal natin sa Diyos, ang Diyos ay minamahal rin natin ng ating sarili dahil tayo rin ang pagpapalain at makikinabang nito. Kita mo yung mga Kristiyano, yung sa macho na laging biniburs na mga bata, mga mahal, yung 6:33, yung sinasabi ng malabay, ito ay tanda ng pananabik at pagpapahalaga natin sa ating pagtawag sa atin ang ating mahal na Panginoon. But seek ye first with the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin daw natin ang kanyang kaarihan at lahat ng bagay na kulang sa iyo, daragdagan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Offer ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Romans chapter 12, verse 2. Kindly po. Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Imangin mahal, hindi na kailangan ituro pa yan ng mga preacher. Alam mo yung hindi karapat-dapat na pagdiriwang ng Pasko, bakit ka makikihalubilo dyan? Kahit nadyan yung pamilya mo, yung loved ones mo, ay baka mamaya, nadyan yung family mo, wala naman yung preacher nyo, malayo naman kayo sa church nyo. Shut muna tayo. Ay sinubukan isa. Mamaya binigyan uli, isa pa, shut. Mamaya isa pa, mamaya lasing na. Naisip niya, Kristiyano ako, bakit ginawa ko to? Yan, di ba? Sabi ng Bible, mga mahal, renewing of your mind. Ha? Yung pagbabago ng inyong pag-iisip. Kayo na ang nakakaalam niya, masabi, ye may prove what is the good and acceptable and the perfect will of God. Napakaliwanag po na sinasabi ng Bible, patunayan ninyo alin ang mabuti at kaya-aya na lubos na kalooban ng Diyos. Ano yung kaya-aya, ang kalooban ng Diyos? Magimal kahit minsan, ifliging ka, hindi maunawaan, yung mga bagay na ginagawa natin. Gusto nila makihalubilo, sabi nga ng iba, nilalayo mo yung loob mo sa amin. Dati ito ginagawa mo. Dati ito yung ginagawa. The Biblia, renewing of your mind. Amen? Binago na ng Diyos maging ang ating isipan at ang ating mga gawa. Ang tunay na Kristiyano ay hindi na nakikihalubilo sa mga gawang sanglibutan. Sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang ating gagawin, umiyak tayo sa Diyos, mapagpala ang Diyos na tayo pinanghawakan at pinalalakas sa panahon ng pagsubok sa ating buhay. Everybody say, Amen. Ingatan ninyo na tayo ang Diyos sa ating puso. Ingatang matibay. Last verse, dahil mayroon po tayong mga gagampanan, mga mahal. Deuteronomy chapter 7, verse 13 up to 15. Medyo mahaba-haba ito, pero last ng verse ito at maghanda po ang ating altar call. From the books of Deuteronomy chapter 7, verse 13 up to 15. And he will love thee, and bless thee, and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn and thy wine, and thy thine oil, the increase of thy kine, and the flocks of thy sheep, in the love which you share unto thee, fathers give to thee. Thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female, barren among you, or among your cattle. 15. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil disease of Egypt, which thou knowest, upon thee,
but will lay them upon all them that hate thee. Amen. Tagalog, maging mahal. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, talatang 13 hanggang talatang 15. At kanyang iibigin ka, at pagkapalain ka, Yes. paladamihin ka, kanya rin namang pagkapalain ang bunga ng iyong katawan, Yes. at ang bunga ng iyong mga lupa, Amen. ang iyong mga, at ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong bakahan, at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Yes. Magiging mapalad ka kaysa lahat ng mga bayan. Walang magiging baog na babae o lalaki sa iyo o sa iyong mga hayop. Talatang 15, at ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang ihuhulog sa iyo sa masama sa sakit na Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihulog niya ng lahat ng napupuot sa iyo. Amen. Everybody say amen. Anong baw natin ngayong Christmas? Anong baw natin sa mahal na Panginoon, mga kapatid? Ang baw natin, mahal na Panginoon, gusto ko ako ay gamitin mo. Kung hindi ka kuha, di sir ang puso mo, paggamit ka sa mahal na Panginoon bilang mga awit. Mahal na Panginoon, dati hindi ako nadalo ng overnight. Mahal na Panginoon, magsamba na akong overnight. Ay, baka 2 beses lang nyo gagawin yan. Yung baw, tuloy mong gagawin hanggang sa magbalik ang mahal na Panginoon. Ang kanyang sinabi, and He will love thee, and bless thee, the multiply thee, and He will also bless the fruit of your home, and the fruit of your land, the crown, and the wine then in oil, maging iyong mga langis, sabi noon, and increase the kind, the flock of your sleep, in the land that which they were unto thy father to give thee. Mahal, hindi ka daragdagan ng mahal na Panginoon ang lahat. Mahal, maging iyong bakahan. Kaya magtataka po tayo. Yung kapatiran natin, mahal, dahil tapat sa mahal na Panginoon, praise God, napakinggan po yung mga testimony ninyo. Huwag nyo pong babawasan yung inyong bangako, baw sa mahal na Panginoon. Maging inyong ari-arian, mga kapatiran po natin. Ito kanina, iba nagdatingan. God bless you po sa mga blessing na inyong binigay at ang Diyos ay magpapala sa inyo. Amen. Tumugon, iba natin mga kapatiran, sa maliit na halaga o sa maliit na regalo na dinala mo yan, hindi sa amin kundi yan sa lahat ng mga kapatiran, pagpapakita ng pagtugon na ang tayo punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa ating mga kapatiran. Amen? Everybody say, Amen. Nawa hindi lamang tuwing Christmas natin gagawin ito, kundi ang sabi ng mga Panginoon, maging mapalad ka. Maging ang iyong pamilya, walang maging baog. Everybody say, Amen. Kaya kayo na hindi magkaanak, mag-pray kayo ngayon. This year, next year, 25, magkaka-baby na kayo. Yung walang mga baby. Yung may asawa. Ha? Manalangin kayo dahil sabi ng mga Panginoon, thou shalt the bless above all people, there shall not male or female, born among you, among your cattle. Maging daw ang iyong hayop na inaalagaan sa bukid. Kunan mo ng tithes, ihandog mo sa Panginoon. Amen? Sino naghahandog ng kanilang mga handog sa kabukiran? Magsabi ng praise the Lord. Okay, nalimutan ninyo, Pasko man, mabili ang baboy. Amen. Nalimutan ninyo magkaloob, mag-tithes. Mangimal sa Bible, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo. The Lord, sabi doon, and the Lord will take away from the hill the sickness, o maging mga sakit, aalisin na yan. Na mga Panginoon, He will put none to evil disease. Gaya ng sa Egypt. Bakit po yung Egypt nagkaroon ng sakit?
Yung matitigas kasi yung ulo nila. Gusto nila, sila lang ang tatanggap. Ayaw nila magbigay. Marami doong Kristiyano, maraming tao na nirahan, pero maramot sila. Hindi sila ipinagkakait nila. Hindi sila mapagbigay. Sabi naman ng Panginoon, ang mga sakit ay dumating sa Ehipto. Huwag niyong tularan sila. Sabi naman ng Panginoon, Amen? Kundi tayo mga narito, kung ano yung itinuro ng Bible ng ating mahal na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, yan po ay mananatili sa ating puso hanggang tayo narito. Gagawin po natin na mayroong katapatan ang ating gagawin sa mahal na Panginoon. Say Amen. Iregalo natin ngayon sa araw na ito, bago tayo magkaroon ng pagsalo-salo sa pisikal na katawan ng ating pagkain, iregalo natin ang ating sarili, madama natin ang banal na presensya ng Diyos habang inaawit po natin ang Holy Night. Dakilang pagmamahal, dakilang kapanganakan ng ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon sa hapong ito. Tayo po ay tumayo, mahal, praise God, hallelujah, Holy Night, praise the Lord, glory, intro, keyboard, hallelujah. Oh, Holy Night, hallelujah. Hallelujah! Kung may baguhan, pakinasis po sila. Purihin natin pala, Panginoon. Lord, let the world sing every part in me till the appeal. Hallelujah! And so and its word. Let's bring Lord home, the very world rejoice. Hallelujah! Wonders great, and new and glorious morn. On your knees, oh, pakinggan po sila dito sa harap.
mahal, sa ating baguhan sa hapong ito, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan sa Juan 1:12, mga inumahal, dadawat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kaniyang pangalan. May 4 na susi po ng kaligtasan. Unang-una po ay yung panampalataya, Hebreo 11:6. At kung walang panampalataya, ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagkat ang lumalapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagipagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Narito na po kayo ngayon. Sabi ng three-way man, hinanap nila ang Panginoon nung kanilang masumpungan, sila nagdala ng mga handog. Pangalawa po, mga mahal, ay repentance. Sabi ng mga mahal ng banal na kasulatan, mga mahal sa John 3:16, yan po yung meaning ng Christmas, meaning ng Kapaskuhan. Mga mahal, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but and have a lasting life. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pangalawa, 17:30, magsisi, magbalik loob tayo sa kanya ng gawa. Tayo ay kanyang patatawarin sa ating kasalanan. Mga iman, yan po ha. Mga iman, ang pagsisisi ay tatalikuran po natin yung kasalanan at tayo manunumbalik sa mahal na Panginoong Kristo. Sabi po mga mahal ng Acts 2:38, sinasabi naman ng salita ng Diyos, mga mahal, sabi ron, then further said unto him, repent, be baptized, and every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Maliban tayo raw, magbabalik loob sa Kanya, tayo ay babautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, sabi ni Apostol Pedro, patatawarin sa ating kasalanan, huhugasan ang ating kasalanan. Pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. After baptism, magkakaroon ka na po ng kapayapaan, kagalingan na iyong karamdaman sa inyong pagtalima at pagsunod. Acts 1:8, mahal, yung sinasabi ng basulatan, but ye receive power after of the Holy Ghost. After na matanggap nyo, ang mahal na Panginoon ay pagkakalam sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Taas nyo po inyong dalawang kamay, webcast viewer, sa mga baguhan. Sabihin nyo po sa hapong ito, hallelujah. Mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala, magmula nang ako ay silang hanggang sa mga oras sa ito. Mahal na Panginoon, marami po salamat sa iyong banal salita na akin napakinggan upang ko ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, sa unad na langit ng dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildes Radalmida, ang iyong mga anak, mga baguhan. Ito na po ang pasimula ng kanilang panampalataya at pagdilingkod sa iyo. Pagpalain mo po sila, man ng Panginoon, mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, ay sama-sama kaming magsasamba sa iyong dakilang pangalan. In the name of Jesus, amen and amen. Baba po yung kamay. Praise God. Balik po kayo sa inyong mga upuan. At pagkatapos po niyan, mga mahal, kayo nakatanggap na, kulang na lang po siya i-bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ngayon po ay Thanksgiving natin, mga kabatiran, tayo po ay magkakaroon po, mga mahal, ng ating prayer para po sa inyo, mga mahal, bago lumipas ang taong ito. Mga mahal, tayo po ay umawit sa awiting ito, mga mahal, sa ating pinakamahal ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Awitin po natin ang isang Tagalog na awitin na nagmumula sa ating puso. Salamat. Yung dati tayo alipin. Marami tayong kaibigan, pero sa panahon ng karamdaman, ng kahirapan, wala silang magawa. Awitin po natin ang awiting ito. Praise God. Salamat. Hallelujah. Dati, kahit marami tayong kasama, kaibigan, naranasan natin, pero nandyan ang karamdaman. Wala na kahit isa dumamay. Malayo ang kanilang damdamin. Hallelujah! Kay tagat, hallelujah! Kay
kailanman hihintayin. Praise the Lord. Dumali ang pagmamahal niya ay buhay sa Hallelujah! Ng pansin ang tanging nagbansa. Purihin po natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah! Sa ating dalangin, wala nang iba. Jesus, gayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. Salamat na kilala kita. Dahil, hallelujah, ako'y marapat ng isa. Kahit mayroon pa mga kasama, tayo naman ang dami kita. Kay hintayin hanggang kailan aking puso sana ay dumating. Ang pagmamahal niya ay tunay sa akin. Always ikaw lang bigay ng pansin. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Jesus! Ang sabot sa ating dalangin, wala nang iba. Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. O salamat na kilala kita. O salamat na kilala kita. Salamat na kilala kita. Magpuri po tayong lahat sa malapay noon. Sumigaw sabay-sabay. Thank you, my dear Jesus! O Lord God. Thank you, my dear Jesus! Thank you so much, Lord God. Hallelujah. Panginoon, tayo po'y manalangin yung makakaluhod, lumuhod, yung nakatayo, manatiling nakatayo. Banggitin nyo sa araw na ito. Pagkamat tayo nung una, maraming kaibigan. Mga mahal sa buhay, maginhawa tayo. Pero kapag may problema tayo, wala tayong malapitan. Nung araw kapag tayo'y nanunumbay, may karamdaman, wala mag-comfort sa atin. Pero ngayon, marami na tayong kasama. Ang Diyos, ang anghel sa langit. Mga Kristiyano nagkakaisa. Dati walang pumapansin. Punong-puno ng karamdaman, problema sa buhay. Salamat sa malapay isang taon. Marami mga pagsubok, patuloy tayong pinatatag at pinangawakan.
Banggitin niyo po sa inyong mga labi, mahal na Panginoon. Itaas sa mga kamay. Ipanalangin din natin. Maging ang ating pamilya ng ating mga pastor, mga beloved children, na napakalaking gawain kinakaharap sa buong mundo, hindi na sa bansang Pilipinas. Maging ang ating pong nalalapit na 54th anniversary. Ipanalangin natin itong lahat, mga kapatid, mula sa ating puso. Sige po, nakataas ang ating kamay. Kayo na po ang dumalangin kung anong inyong mga kahilingan sa Mahal Panginoon itong year na mga darating. Mahal Panginoon, kami po'y patuloy dumudulog sa introng biyaya. Humingi po kami ng habag kapatawaran. Bagamat madalas nakikita mo kami nagkukurang, nagkakamali. Subalit na dyan iyong kahabagan, pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po sa lahat ng aming mga kapatiran, anuman po ang mataglay na problema. Lutasin mo po, Diyos, mga taglay na mga karamdaman nila. Maging amali sa buhay ng aming mga kapatiran, tulungan mo po na sila'y maligtas. Mahal na Panginoon, kung paano kami tinawag sa iglesyang ito. Pagpalain mo po, Mahal na Panginoon, ang iyong mga anak. Mag-isang darating na 50th years anniversary bilang pasasalamat ng buong mundo. Narito ang iyong iglesyang pinagpapalala. Mahal na Panginoon, patuloy mong panghawakan, patatagin kami hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong pangalan. In the name of Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Manginmahal, bilang point of contact, sipin natin lagi yung iniwang prayer ng ating beloved noble pastor, hindi mawawala sa atin. I-cast out nyo po. Ipatong kaliwang kamay sa parte ng sakit. Kanang kamay sa ulo. Ngayong taong ito, ikay nanlalamig, i-cast out mo yan. Hindi nagpapahalaga, hindi natin alam ang oras at panahon na darating. Hallelujah! Mahal na Panginoon, sa hapong ito, ano man po ang mga karamdaman, mga problema ng aming mga kapatiran, sige po, cast out malakas para hindi tumalon sa iba. Cast out all demons of sickness, infirmities, cast out! Cancer, leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Diabetes, bloodness, deafness, unbelief, doubt, cast out in the name of Jesus. Hindrances, the blessing loosely in the businesses of brethren, cast out in the name of Jesus. Weaknesses of the body, spiritual weaknesses, evil thought, cast out in the name of Jesus. Love of the lust of the flesh, cast out in the name of Jesus. Lust of the eyes, cast out in the pride of life. Cast out, malakas, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Tayo po ay tumayo. 3 times jump. Ang panalangin natin, nakarating sa Diyos. Say amen. Huwag magbiro. Every year, New Year, kapag bagong taon, tumatalon iba para daw maalis yung malas. Sa Kristiyano, wala na po yung salitang malas. Pagtalon, pagpupuri pa lang sa Diyos sa bahay mo. Ari-arian mo, karamdaman mo, lulutasin, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Sabi naman ng pastor, laging malakas na sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Talon, sa likod, sa harap, sa gilid, sa labas. 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord, palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Malakas sa palakpak sa mahal na Panginoon. Merry Christmas and Happy New Year. Praise the Lord. Mga mahal, mga baguhan, hindi po ito ang huling pagdalo nyo. Pasimula na inyong pagdalo. Kayo po ay lagi magsasamba tuwing araw na linggo, alas 9 hanggang alas 3. Kapag araw ng Biyernes, 9 ng gabi hanggang alas 3 ng Sabado ng umaga. Wednesday, Pasko po itong darating na Wednesday. 25. Manginmahal, yan yung sinasabi nilang Pasko. Pero tayo, hindi nakikisama sa Agos sa Libutan. Tayo ay saktong gawain sa 25. Challenge ito. Lalo tayong dadalo sa gawain ng Diyos. Everybody say, Amen. Mga kapatid, praise God. Kaya kami pong mga workers, habang tinatawag ko yung mga workers na lagi kong kasama at nauutusan,
sa ating lugar na ito. Kami po ay mamamasko sa inyo. Hindi po kami ngina special offering. Mamamasko kami every year. Inyong mga manggagawa, kami po ang full-time worker. Wala po kami hanap buhay. Buhay namin, nilaanan namin sa mahal na Panginoon.